Gising ka na naman. May problema ba, Celeste? Hindi lumingon si Celeste kay Lester, ang lalaking kinikilala niyang asawa. Nakatanaw lang siya sa bintana na naginip na naman kasi siya ng mga senaryo. Pero kapag nagigising siya, hindi niya na muling maalala. At kung manatili man sa kanya, hindi niya na sinasabi. Nanaginip ka na naman ba? Tanong ni Lester sa kanya. Huminga siya ng malalim. At hindi ko na naman maalala. Ang hirap na wala pa rin akong maalala hanggang ngayon. Kahit kabataan ko, hindi ko rin matandaan. Bahagyang lumapit sa kanya si Lester. Hindi mo naman kailangang alalahanin pa yun, Celeste. Kung sasakit lang ang ulo mo, wag na. Baka masugod ka pa ulit sa ospital. Hindi na natin kaya ang gastusin. Napakagatlabi si Celeste. Sorry, hindi ko naman ginusto yon. Ayoko namang maging pabigat. Pasensya na, ang hirap lang kasi na walang maalala, Lester. Simula nang magising ako 1 taon ang nakakaraan, wala pa rin akong maalala sa nakaraan ko. Ang tangi ko lang naaalala, ang pangalan ko. Hinawakan ni Lester ang kanyang mga braso at mataman siyang tiningnan. Hindi mo na naman kailangang alalahanin yon. Ang mahalaga, ngayon, kami ng anak mo, kasama mo. Mas lalo mo lang pasasakitan ng sarili mo kung palagi ka na lang ganito. Tiningnan niya ng mabuti si Lester at ang anak nilang si Cedric na natutulog. Pamilyar siya sa isang pamilya, sa pagmamahal sa isang lalaki at pakiramdam ng isang ina. Subalit kapag tinitingnan niya sina Lester at Cedric, parang bago ang lahat at wala siyang maramdamang kahit na ano. Ang alam ni Celeste, hindi sila kasal ni Cedric, pero tila mag-asawa na naman silang nagsasama. May anak na nga sila. Ramdam niya sa sariling katawan na minsan na siyang nagbuntis. Gayunpaman, hindi niya maalala. Etong mukha ko, bakit nga ulit ako nagkaroon ng ganitong malaking peklat? Tanong ni Celeste nang mapatingin sa salamin. Tila pagod na sumagot si Lester. Natamo mo yan sa sunog. Nasunog ang tinutuluyan mo noon nang may trabaho ka pa sa factory. Mabutit na ilabas kita. Kaya lang, nangyari nga yan sa'yo. Hinawakan niya ang bako-bakong peklat sa kanyang mukha. Simula kaliwang pisngi hanggang balikat ang peklat na yon. Tandang-tanda niya pa noon kung paano siya nagising sa ospital na halos mawala na ng buhay. Sumisigaw at umiiyak sa hapdi ng pagkasunog sa kanyang balat habang walang naaalala sa nakaraan. Halos sumuko na noon si Celeste. Hindi niya alam kung bakit pa siya binuhay ng ganoon. Pero nang makita niya sina Lester at Cedric na nagpakilala bilang kanyang mag-ama, naisip niyang baka kailangan niya pang mabuhay para sa mga ito. Gayunpaman, nang bahagyang makarecover sa lahat ng nangyari, hindi niya maiwasang isipin kung bakit parang may mali. Celeste, halika na. Matulog na tayo ulit. Malambing na sabi ni Lester. Umiling naman siya. Hindi na ulit yata ako makakatulog. Patutulugin kita. Saad ni Lester at angkas siyang hahalikan. Pero mabilis niya itong itinulak. Hindi ako komportable. Napabuntong hininga si Lester. 1 taon na simula ng aksidente. May anak na nga tayo. Hindi ka pa rin ba nagtitiwala? Pinaglaruan ni Celeste ang mga daliri. Alam mo namang natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil wala pa rin akong maalala. Mahirap din sa akin na magtiwala. Sana maintindihan mo yon. Nagtatabi sila sa kama. Niyayakap siya ni Lester pero wala siyang ibang maramdaman kundi pagkailang. Ilang beses nang gusto siyang makasiping ni Lester pero siyang tumatanggi. Palagi niyang idinadahilan na wala siyang naaalala at hindi komportable. Yun naman kasi talaga ang nararamdaman ni Celeste. Parang hindi niya kayang ibigay ang sarili sa taong hindi niya naman maalala. At sa 1 taon na nangyayari yon, walang ibang ginawa si Lester kundi ang mainis, pero inuunawa pa rin siya. Sa paulit-ulit niyang pagtanggi, hindi na rin talaga nito pinipilit. Kahit sa higaan, magkahiwalay na sila sa pagtulog ng magtagal. Lahat ng gusto niya, sinusunod lamang ni Lester. Kaya kahit paano, para sa kanya, maunawain ito at handang mag-adjust para sa kanya. Mabait ang kinikilala niyang asawa, subalit hindi niya kayang pagbigyan ang mga ginugusto nito. Marahang tumango si Lester kahit halata ang pagka-frustrate. Naintindihan ko. Hindi rin naman kita pipilitin kung ayaw mo talaga. Handa naman akong maghintay sa'yo, Celeste. Baka isipin mo na ganun lang ang habol ko sa'yo. Ginagawa ko to dahil mahal kita. Pero ang akin lang sana, buksan mo ang puso't isip mo sa amin ng anak mo. Nawalan ka ng mga alaala pero hindi ibig sabihin na parang titigil ng mundo mo. Pamilya mo kami. At ako, parang asawa mo na.
Paano kung hindi na talaga bumalik ang mga alaala mo? Habang buhay ka na lang bang ganito? Paano ako? Paano si Cedric? Napayuko si Celeste at tumulo ang mga luha. Sorry, susubukan ko, pangako. Bigyan mo lang ako ng panahon, aayusin ko ang sarili ko. Sorry kung nagpapabaya ako sa inyo dahil sa kondisyon ko. Hindi ko naman gusto to eh. Napabuntong hininga si Lester at mahigpit siyang niyakap. Tahan na. Ayokong nakikita kang umiiyak. Minsan naiinis ako sa'yo kasi pakiramdam ko hindi mo ako mahal. Pero mas kaya kong mainis habang iniintindi ka kaysa nakikita kang umiiyak. Nasasaktan din ako kapag nasasaktan ka. Sorry din, Celeste. Mas lalo pa kitang uunawain. Sorry. Huwag ka nang umiyak. Pinunasan ni Lester ang kanyang mga luha bago halikan ang kanyang noo. Gusto niyang buksan ang puso niya para rito dahil yun naman talaga ang dapat. Pero sa tuwing susubukan ni Celeste, tila mali lahat ng gagawin niya. Mali dahil sa lahat ng napapanaginipan niya, wala sina Lester at Cedric. Hindi niya lang sinasabi pero kahit malabo ang lahat, may kaunti pa rin siyang naaalala sa mga panaginip na yon. Boses ng mga tao, mga palakpakan habang nasa entablado ang isang lalaki. Pati na rin boses ng isang batang babae na tinatawag siyang mama. Malabo lang talaga at hindi malinaw ang mukha ng mga ito. Kayo ba talagang pamilya ko? Mahinang tanong ni Celeste habang pinagmamasdan ang mag-amang natutulog. Ayaw sabihin ni Celeste kay Lester dahil sumasakit lang ang kanyang ulo. Bukod doon, hindi niya alam kung totoo ba yon o gawa lang ng malikot niyang imahinasyon. Baka kapag sinabi niya kay Lester, magalit lang ito at sumama pa ang loob sa kanya dahil tila ibang pamilya ang binubuo ng isip niya. Anak, Cedric, halika na! Umahon ka na dyan! Nakangiting sabi ni Celeste habang sinasalubong ang bata na umahon sa dagat. Nay, pwede po bang maligo ulit bukas sa dagat? Tanong ni Cedric sa kanya. Liligo ka na naman, tama na. Sa isang linggo na ulit, ikaw talaga. Tignan mo nga oh, nangingitim ka na. Tumawa naman ang bata. Ang saya po kasing maglangoy, Nay. Ikaw talaga, alam kong masaya pero ang pangit din naman kung araw-araw. May kailangan ka pang gawin. Hindi ba nga't papasok ka pa sa school? Kaya halika na, magbanlaw ka na't magbihis na. Baka malate ka. Inasikaso niya na nga si Cedric bago ihatid sa eskwelahan. Yun ang palagi niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Tanging panahong alam niya dahil hindi niya naman maalala ang lahat. Celeste, may gagawin ka ba sa inyo? Halika muna sa amin. Sabi ni Lolit, ang kapitbahay nila sa islang iyon. Kumunot ang kanyang noo. Bakit? May kailangan ka? Gusto mo bang gumawa ng duyan? Kulang kami sa tao. Tuturuan naman kita at saka 30 bawat magagawa mong duyan. Sabi pa ni Lolit. Halika na, alam kong nasa trabaho ang asawa mo at nasa school naman ang anak mo. Napabuntong hininga na lamang si Celeste. Sige. Bagong lipat sila sa islang yon, sabi ni Lester sa kanya, lumipat sila pagkatapos ng aksidente dahil mas presko at magiging payapa ang pakiramdam niya roon. Kaya kahit mga kapitbahay nila, walang nakakaalam tungkol sa kanyang nakaraan. Subalit ang alam ng mga ito, wala siyang maalala. Habang gumagawa ng duyan, biglang nagkaroon ng kuryente. Sa islang iyon, tanghali hanggang hapon lang ang kuryente. Buksan niyo ng TV, bilis! Manonood ako ng teleserye ni Victor. Sabi ni Lolit. Kahapon pa ako hindi mapakali. Nalaman ang sekreto, kaya gaganti ng bida sa kwento. Medyo natawa naman si Celeste. Masyado po kayong naapektuhan sa palabas na yan na. Tumango agad si Lolit. Sinabi mo pa, manood ka rin para makarelate. Magpabili ka na sa asawa mo ng TV para naman hindi ka laging tulala dyan. Bukod doon, ang pogi ni Victor. Kahit imposible kapag nakikita ko sa TV, parang malalaglag ang panty ko. Natawa naman ang isa nilang kasama. Lolit, maghunos dihili ka. Artista yan, hindi yan mapapasayo. Nagtawanan ang mga kasama nila sa loob ng bahay. Sumama siya sa tawanan pero hindi niya alam kung bakit tila may kirot sa kanyang dibdib. Pamilyar sa kanyang pangalang Victor, pero hindi niya lang matandaan kung saan niya narinig. Ayan na, nandiyan na si Victor, manahimik na kayo. Saan pa ni Lolit? Napatingin si Celeste sa TV. Nakita niya nagsisimula na ang palabas. Nang makita ni Celeste si Victor sa TV, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung bakit ganun. Ayan na, ang Victor ko, napakapogi talaga. Saan pa ni Lolit?
Sa buong palabas, walang naintindihan si Celeste sa kwento. Ang tangi niya lang inaabangan ay ang paglitaw ni Victor. At sa tuwing nakikita niyang lalaki, parang may kung anong humahawak ng mahigpit sa kanyang puso. Lolit, uwi muna ako. Nauutal niyang sabi at pinilit na tumayo. Biglang sumama ang pakiramdam ko, pasensya na, 3 duyan lang ang natapos ko. Napalingon naman agad sa kanya si Lolit. Ha? Ganun ba? Oo nga, namumutla ka. Sige, umuwi ka muna. Gusto mo bang magpahatid? Ipapahatid kita sa anak ko para may umalalay sa'yo. Umiling naman si Celeste. Hindi na, malapit lang naman, kaya ko na. Una na ako, next time na lang ha. Dahan-dahan siyang umalis sa bahay ni Lolit. Habang naglalakad, hilong-hilo na si Celeste. Mabuti na lang at nakarating agad siya sa loob ng bahay. Umupo siya sa kama at sinapo ang ulo. Kung ano-anong alaala ang pumapasok sa utak niya. Mariin siyang pumikit at pinagpapawisan ng malamig. Bigla na lang siyang nawala ng malay. Pero bago yon, pumasok sa kanya ang mga alaala ng pagkabata. Imahe ni Victor, kung paano niya nakilala at papaano niya ito minahal. Celeste! Celeste, ang asawa mo! Celeste, gumising ka, Celeste! Boses ng isang babae. Doon nagising si Celeste mula sa matinding sakit ng ulo kanina. Naguguluhan pa siya sa nangyayari. Mga bumalik na huling alaala at kung bakit nasa harap niya si Lolit. Teka lang, Lolit, bakit? Ano bang nangyayari? Tanong ni Celeste. Bakas ang pagkataranta sa mukha nito. Celeste, hindi ko alam kung paano to sasabihin sa'yo. Pero si Lester ang asawa mo, na-aksidente siya. Napasinghap si Celeste. Ano? Anong nangyari? Okay lang ba siya? Umiling si Lolit. Nasa gitna ng trabaho sa factory nang may nangyari. Nahulugan ng mabibigat na materyales. Nasa ospital na daw siya ngayon. Sinugod nila siya doon. Bilisan mo na, halika na para malaman mo kung anong lagay ni Lester. Tila tumagilid ang mundo. Hinawakan niyang pinto para pakalmahin ang sarili. Gulong-gulo pa siya sa mga naaalala kanina, pero yon at may masamang balita namang dumating sa kanya. Napalunok si Celeste. Aling ospital? Nasaan siya? Kailangan ko siyang puntahan. St. Bernardino raw. Mabilis na sagot ni Lolit. Halika na, sasamahan kita. Ano ba, kailangan na ng approval mo. Kailangan na daw operahan si Lester. Kahit marami siyang tanong, nag-aalala pa rin naman siya kay Lester. Itinuring niya itong asawa sa loob ng 1 taon. At ngayong nasa kapahamakan ng buhay nito, natural na matakot din siya at mangamba para sa buhay nito. Pagdating ni Celeste sa ospital, sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Nagmamadali siyang pumunta sa reception desk. Nanginginig ang boses habang nagtatanong ng impormasyon tungkol kay Lester. Nasa emergency surgery na po siya, ma'am. Kung gusto mo po siyang makita, maaari ka po maghintay dito. Walang salita na tumango si Celeste. Wala siyang ideya kung ano ang aasahan sa mga nangyayari. Maraming tumatakbo sa kanyang isip, pero mukhang kailangan niya munang isang tabi iyon. Ilang oras bago lumabas ang isang doktor. Matangkad ito at nakascrub. Agad na tumayo si Celeste at sinalubong ito. Ikaw ang asawa ni Sir Bautista, di ba? Tanong nito sa mahinahon na boses. Dr. Bilaro, ako ang surgeon ng asawa mo. Kumusta na po siya? Bahagyang bulong ang boses ni Celeste. Stable ng pasyente, sabi ng doktor at bahagyang tumango. Pero malala ang injury niya. Malaking pinsala ang mga bakal na tumama sa kanyang mga binte. Ginawa namin ang aming makakaya para ayusin ang mga bali pero hindi na talaga kaya. Napabuntong hininga si Celeste. Ano pong ibig niyong sabihin? Makakalakad pa po ba siya? Nag-alinlangan ng doktor pero nagsalita pa rin. Mahirap sabihin sa puntong ito. Nagkaroon ng kaunting bali sa kanyang mga buto pero malaki ang epekto nun sa kanya. May posibilidad na hindi na maibabalik ni Lester ang function sa kanyang mga binte. Baka hindi na siya makalakad ulit. Nanghina ang mga tuhod ni Celeste. Hinawakan niya ang gilid ng upuan para sa suporta. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. May pag-asa pa po ba? Basag ang boses na tanong niya. Makaka-recover pa po kaya siya? Baka naman may pag-asa pa po. Bakas ang simpatiya sa mukha ng doktor. Kakailanganin niyang malawak na physical therapy at posibleng higit pang mga operasyon para maayos ang mga maliliit na butong nasira. Ngunit hindi namin magagarantiya ang magandang resulta. Lumabo ang paningin ni Celeste sa mga luha. Tahimik siyang tumango. Nasasaktan siya para kay Lester at hindi niya alam kung paano haharapin iyon. Dahil sa nangyari,
Tuluyan na ngang hindi nakalakad si Lester. Hindi nila pinroblema ang pera dahil nagbigay naman ng company kung saan nagtatrabaho si Lester. Gayunpaman, kailangan niya ng kumilos, kung hindi, magugutom silang tatlo. Si Celeste na lang ang maaasahan. Hindi rin naman sapat ang kinikita niya sa paggawa ng mga duyan. Sumubok siyang maghanap ng trabaho sa bayan pero walang bakante. Kung may bakante man, ayaw naman siyang tanggapin dahil sa itsura niya. Nako, ayoko! Tutol agad ng may-ari ng tiyangge. Umalis ka rito! Kahit ano pong pagmamakaawa mo, hindi kita tatanggapin dito. Baka sa halip na pumasok ang mga mamimili, pumunta sila sa ibang tindahan. Tingnan mo nga yung itsura mo. Hinawakan ni Celeste ng mahigpit ang kanyang damit. Parang mga patalim na tumatama sa kanya ang sinasabi ng ginang. Hirap nga siyang maghanap ng trabaho dahil sa itsura niya. Gayunpaman, hindi pa rin siya susuko. Marami pa siyang dinadala sa sarili, pero iisipin niya muna sina Lester at Cedric. Maynila, Lolit? Tanong ni Celeste. Nang marinig niya palang ang Maynila, parang may kung anong kamay ang humawak sa kanyang puso. Pamilyar sa kanyang lugar, alam niyang syudad iyon, at tila mas alam niyang buhay doon kesa sa isla kung nasaan siya. Tumango naman si Lolit. Oo, yung kaibigan ng nanay ng asawa ko ron, kasambahay sa isang pamilya. Naghahanap ng yaya para sa apo, pero gusto nga, yung kilala na para madaling pagkatiwalaan. Kung gusto mo, pwede ka. Sabihin mo lang sa akin para mapadalhan ka ng pamasahe at makapunta ka agad. Sandali siyang nag-alinlangan. Kaso baka hindi ako matanggap. Tingnan mo naman ang itsura ko. Nahihirapan akong makahanap ng trabaho. Baka kapag nakita nilang mukha ko, baka mandiri sila. At kung mag-aalaga ako ng bata, baka matakot lang sa akin. Yung ibang mga bata nga rito sa akin, tinatakbuhan ako kahit magpakita pa ako ng kabaitan. Tiningnan siya ni Lolit ng mabuti. Okay naman ang itsura mo ah. Alam mo, maganda ka nga. Hindi naman talaga as in yung nakakadiring tingnan. Maputi ka rin kasi, saka yung peklat mo. Halos hindi naman din nalalayo sa kulay mo kung sa malayo ka titingnan. Nasunog yan, diba? Huwag kang mag-alala, subukan mo lang. Hindi ka naman siguro nila huhusgahan. Ang kaibigan nga ng nanay ng asawa ko, puto lang isang kamay pero tinanggap pa rin nila. Napasinghap si Celeste. Talaga? Kaya niyang magtrabaho? Tumango naman si Lolit. Oo, kaya alam kong hindi ka huhusgahan ng mga amo ron. Hindi naman lahat ng tao mapanghusga. May mga mababait pa rin naman. Dahil sa sinabi ni Lolit, nagkaroon siya ng pag-asang magkaroon ng trabaho. Subalit nang mapatingin siya sa bukas na TV, nakita niya sa commercial si Victor. Yun na naman ang kanyang puso, parang hindi normal na tumitibok. Hindi ba sa Maynila nagtatrabaho ang mga artista? Itong si Victor sa Maynila rin, di ba? Tanong ni Celeste. Tumango naman si Lolit. Oo, sa pusod ng Maynila ang trabaho kapag ganyang mga artista. Hindi matanggal ang tingin niya kay Victor sa TV. Sa tingin mo kaya kung mapunta ako sa Maynila, makikita ko si Victor? Umalpas naman ang tawa sa bibig ni Lolit. Siyempre hindi. Malaki ang Maynila. Isa pa artista yun eh. Malabong makita mo yun. Kung makita mo man, sasadyain mo pa sa mall shows o kaya founder ka ng mga fan clubs. Doon may pag-asa kang makita si Victor. Sobrang pamilyar sa kanyang artistang iyon. May alaala siya kay Victor at pakiramdam niya, ito lang ang makakatulong sa kanya para maalala lahat sa nakaraan. May ngiting mapang-asar naman agad si Lolit. Ikaw ha? Crush mo na rin yung si Victor ano? Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Kahit na ako may asawa, crush ko pa rin yan. Alam mo ba, muntik na yung mag-quit sa showbiz last year. Sabi raw, may non-showbiz girlfriend. Pero hindi naman maituro kung sino. Pero chismis lang naman yun. Mabuti at hindi natuloy. Kasi peak ng career niyang mga panahong yun, kasama nung ka-love team niya. Napatingin siya kay Lolit. Ka-love team? Tumango naman ito. Oo, si Daphne. Ang ganda-ganda nun. Halos lahat ng fans umaasang silang magkatuluyan. Bagay na bagay talaga sila. Napayuko si Celeste sa sahig. Hindi niya alam kung bakit may kerot sa kanyang puso iyon. Alam niyang ganun ang trabaho ng mga artista, pero bakit nasasaktan siya na gusto ng lahat ang dalawa para sa isa't isa? Nagkaroon na ba ng girlfriend si Victor? May asawa o kaya anak? Tanong niya pa. Umiling naman agad si Lolit. Siyempre wala. Siguro mga ex-girlfriend bago pumasok sa showbiz. Mayroon yan pero hindi naman masyadong inaalam.
Ang mahalaga, yung ngayon. Binatang-binata nga si Victor. Magkaka-love team ba yun kung nakatali na sa iba, diba? Siguro dahil sa alaala ni Celeste kay Victor, tila mahal na mahal niya ito. Sa lahat ng fans nito, siya ang unang pumapalakpak. At ang nararamdaman niyang marinig ang love team ni na Victor at Daphne, tila paulit-ulit niya nang naramdaman noon. Pero ang labis niyang ipinagtataka, ang pagiging pamilyar na maging isang ina. Hindi niya pa rin makalimutan ang batang babae sa panaginip niya. Ang bata na paulit-ulit na tumatawag sa kanya ng mama. At sa lahat ng mga nangyayari, natatakot siyang baka may napabayaan siyang anak sa nakaraan na hindi niya na maalala. Sa pamilyang kasama niya ngayon, sigurado na si Celeste na hindi ang pamilyang nasa kanyang mga alaala. Iniisip niya na kung si Victor ang lalaking kanyang minamahal, sino ang batang paulit-ulit na napapadpad sa bawat panaginip niya. Ano ba? Hindi ka sabi magtatrabaho sa Maynila? Hindi ka aalis sa islang to? Bakit ang kulit mo, Celeste? Sigaw ni Lester at itinapon ang bag niya. Hindi muna sumagot si Celeste. Hinila niya si Cedric na umiiyak habang takot na takot sa sariling ama. Galit na galit si Lester nang makitang nag-impake siya. Nahihirapan siyang iwan ng mga ito. Hindi niya naman tuluyang tatalikuran sina Lester at Cedric, lalo na ngayon na hindi na kayang makalakad ni Lester. Gayunpaman, ayaw niyang tumigil doon ang buhay niya. Kailangang malaman ni Celeste ang totoo sa kanyang pagkatao. Humarap siya kay Cedric at pinunasan ang mga luha nito. Doon ka muna kay Ate Lolit ha. Nandun ang lola mo nakikinood ng TV. Mag-uusap lang kami ng tatay mo na hindi pwedeng marinig ng batang katulad mo. Tumango naman si Cedric at lumabas na ng bahay. Sa kabilang bayan pa nakatira ang nanay ni Lester kasama ang kapatid. Pero nang hindi na makalakad, nakipisa na ito sa kanila. Gusto niyang tanungin dahil baka may alam ito. Subalit kahit ang ginang, ramdam niyang nagsisinungaling sa kanya. Kinuha niya mula sa lapag ang bag at pinagpatuloy ang pag-iimpake. Pero tinapon lang ulit yun ni Lester. Sinubukan niyang maging kalmado. Lester, wala akong mahanap na trabaho rito sa atin. Mas magandang pagkakataon na ang ibinigay sa akin doon. Hindi ko naman kayo papabayaan. Nandoon naman ako para magtrabaho. Saka kung nag-aalala ka na baka walang mag-aalaga sa'yo, nandyan naman ang nanay mo. Nakaalalay din ng mga kapatid mo. Umigting ang panga ni Lester. Hindi ka nga sabi aalis. Napag-usapan na natin to. Hindi ako pumayag kaya hindi ka aalis. Mataman niyang tiningnan si Lester. Bakit ayaw mo kong umalis? Bakit ganito ka? Malaki ang Maynila. Malayo ka sa amin. Baka mapahama ka lang doon. Saad ni Lester. Napailing si Celeste at muling inayos ang mga gamit. Kahit saan may kapahamakan, wag mo na lang akong pigilan dito. Ito ang gusto kong gawin. Ayokong magpapigil sa'yo. Hinawakan ni Lester ang kamay niya. Ayoko nga, Celeste. May naaalala na ako. Tuluyan na siyang sumabog. Bakas naman ang gulat sa mukha nito. Unti-unti nitong nabitiwan ang kanyang kamay. Nakakaalala ka na? Hanggang saan ang naaalala mo? Kaya ba gusto mong pumunta ng Maynila? Napakagatlabi si Celeste at nagpatuloy sa pag-iimpake. Pupunta akong Maynila para magtrabaho. Walang kahit na anong rason, pero gusto ko rin alamin ang pagkatao ko. Dahil batid kong doon ako nagsimula, naaalala ko kung sinong mga magulang ko. Naulila na ako. At si Victor, kung paano ko siya nakilala at kung paano ko siya minahal. Kumuyom ang mga kamao ni Lester. Hindi mo siya mahal. Ako lang ang mahal mo, Celeste. Namumuo ang mga luha niya. Ikaw ang mahal ko? Kung ganun, bakit ganito? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit hindi ko maalalang minamahal kita? Dahil wala kang maalala. Sigaw ni Lester at tumulo ang mga luha. Padalos-dalos ka sa desisyon mo gayong hindi pa buo ang mga naaalala mo, Celeste. Kami ang pamilya mo. Ako ang minamahal mo at anak natin si Cedric. Ganun ba talaga sobrang hirap na paniwala ng mga sinasabi ko? Lumandas na rin ang luha sa kanyang pisngi. Gulong-gulo na ang isip niya sa lahat. Gusto niya lang naman mabigyan ng linaw. Desperadong inabot ni Lester ang mukha niya. Pakiusap. Celeste, huwag ka nang umalis. Hindi ka lang makapag-isip ng maayos dahil hindi mo naaalala lahat. Dito ka lang. Baka mapahama ka pa ron. Hindi mo pa kaya. Anak ko ba talaga si Cedric?
Seryosong tanong ni Celeste. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Lester. Ano bang klaseng tanong yan? Oo, anak mo si Cedric. At ako ang minamahal mo. Ako ang tinuturing mong parang asawa. Tayo ang pamilya. Pero hindi yun ang naaalala ko. Sa mga alaala ko, batang babae ang anak ko at hindi batang lalaki. Ikaw, si Cedric, hindi ko alam bakit wala kayo rito. Iniwas ni Celeste ang kanyang mukha at itinuloy ang pag-iimpake. Ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo kung sa'yo lang ang naririnig ko. Hindi ko alam sa sarili ko ang totoo kaya gusto kong alamin. Kaya hayaan mo na akong umalis. Hindi ko naman kayo kakalimutan. Nandun pa rin ako para magtrabaho, para maipadala sa inyo. Pero sa mga sinasabi nyo ngayon, hindi ko alam kung dapat pa ba akong maniwala. Kung kayo ba dapat talaga ni Cedric ang ituring kong pamilya. Kinuha niyang mga gamit. Kahit anong pagmamakaawa ni Lester, hindi niya ito pinakinggan. Halos 1 taon siyang walang maalala. At halos 1 taon ding hindi sinasagot ng maayos na Lester ang mga tanong niya rito. Kaya sa pagkakataong yon, malinaw na sa kanya na may itinatago ito sa kanya. Bago pa siya makaalis, narinig niya na ang pagkabasag ng isang baso. Paglingon niya kay Lester, nanginginig na ito sa sobrang galit. Oo, minahal mo si Victor at may anak kayo. Pero ako nang mahal mo, Celeste. Bulyaw ni Lester. Namuo agad ang galit sa sistema ni Celeste. At hindi mo man lang sinabi sa akin. Paulit-ulit akong nagtatanong sa'yo, pero lagi mong iniiwas ang pag-usapan. Kaya hindi mo ko masisisi na pagdudahan itong pamilyang pinipilit mo sa akin. Wala ka nang babalikan. Bulalas nito. Kumunot ang noo ni Celeste. Anong ibig mong sabihin? Iniwan mo sila. Hindi buo ang naalala mo, di ba? Pwes, ipapaalala ko, Celeste. Mataman siyang tiningnan ni Lester. Iniwan mo ang iyong mag-ama para sa akin. Para sa amin ni Cedric. Ako nang mahal mo bago ka pa mawala ng alaala. At nagawa mong lokohin si Victor. Niloko natin siyang 2 noon. At sumama ka na sa akin. Umalis kang walang paalam sa kanila. Kaya wag mo nang tangkaying alalahanin ang nakaraan mo. Wala ka lang mapapala. Galit sila sa'yo at babalik ka lang dito. Nanginig ang mga kamay ni Celeste habang umiiling. Hindi siya naniniwalang kaya niyang gawin yon. Maaaring nawala ang pagmamahal niya kay Victor, subalit kung may anak man siya, alam ni Celeste sa sarili niyang hindi niya kayang iwan ang bata. Pinunasan ni Celeste ang mga luha at matapang na tumingin kay Lester. Hindi muna ako maniniwala sa mga sinasabi mo, lalo na't alam kong kaya mong magsinungaling sa akin. Aalamin ko ang lahat ng mag-isa tungkol sa pagkatao ko. At kung tama ka, wala ka dapat ipag-alala. Kung ikaw na ngang minamahal ko at hindi si Victor, tiyak na babalik ako sa inyo ni Cedric. Tumalikod siyang muli, pero narinig niya ang mga hikbi ni Lester. Celeste, parang awa mo na. Huwag ka nang umalis. Mahal na mahal kita. Kailangan ka namin ng anak natin. Nasasaktan ang kanyang puso. Hindi man maalala ni Celeste, sa 1 taong na malagi siya sa isla kasama ang mga ito, talagang napamahal na siya. Tinuring siyang ina ni Cedric at asawa ni Lester. Pero lahat ng yon, hindi siya sigurado kung puro ba katotohanan. Hindi niya kayang mabuhay na puno ng panlilinlang at kasinungalingan. Nay, kailangan mo ba talagang umalis? Nay, dito na lang po kayo. Umiiyak na sabi ni Cedric. Umupo si Celeste sa paanan at pinunasan ng mga luha nito. Pupunta naman ako ron para magtrabaho. Huwag kang mag-alala, palagi naman akong tatawag. Paladalhan ko rin kayo ng pera para may pangbili ng gamot sa Lester. Saka para may baon ka sa school. Huwag ka nang umiyak ha, babalikan ko rin naman kayo. Pero babalik lang si Celeste kapag klaro na ang kanyang isip sa lahat ng bagay. Hindi na lamang talaga masabi sa bata dahil wala naman itong muwang sa lahat ng nangyayari. Kahit nararamdaman niyang hindi ito ang tunay niyang anak, para kay Celeste, siya pa rin ang nag-iisang nanay nito. Tiningnan ni Celeste sa huling pagkakataon si Lester. Ikaw nang bahala kay Cedric. Mag-iingat kayo rito. Tatawagan ko na lang kayo. Masama pa rin ang loob ni Lester. Gayunpaman, hindi na ito muling tumutol. Nasa mukha nito ang pagsuko at kawalan ng pag-asa. Celeste, ito ang mga Darnell, si Ma'am Emilia at Sir Fascio. Pakilala ni Manang Teresa, ang tumulong sa kanya na makahanap ng trabaho. Magalang na tumango si Celeste. Magandang araw po. Ako po si Celeste Cruz. Kumunot ang noo ni Emilia. Celeste? Pamilyar sa akin ang pangalan na yan. Hindi ko lang matandaan kung saan ko narinig.
Nagkita na ba tayo dati? Marahang umiling si Celeste. Wala po akong natatandaang nagkita na po tayo. Hindi bale. Nandito ka para maging yaya ni Bril. Tama? Sabi ni Emilia. Opo, sagot ni Celeste. Tiningnan siya ng mabuti ni Lola Emilia. Alam ni Celeste na ang mukha niyang may malaking peklat ang tinitingnan nito. Hindi naman sa ayaw ka namin dito. Wika nito sa mahinahong boses. Kaya lang, bata si Bril at napaka-unpredictable ng mga bata. Nag-aalala kami na ang iyong itsura pwedeng magdulot ng takot sa kanya. Nakaramdam ng kirot si Celeste ngunit hindi niya yun pinapakita. Natutunan niyang pigilan ang kanyang emosyon, itago ang kanyang sakit sa likod ng kalmadong mukha. Mas kailangan niya ang magpanggap ngayon, lalo na't wala naman siya sa pamilyar na mundo. Naiintindihan ko po ang inyong mga alalahanin, sabi ni Celeste sabay tango. Naiintindihan ko po na bata si Bril, pero kung may iba po kayong trabahong pwedeng ibigay sa akin, kahit ano po tatanggapin ko. Nagpalitan ng isa pang sulyap ang mag-asawang matanda. Pasensya ka na. Ang tatay talaga ni Bril ang dapat na nagdedesisyon sa mga ganito. Pero laging abala sa trabaho. Hindi naman sa hinuhusgahan ka namin, Celeste. Pero pwede kang maging kasambahay na lang din dito sa amin sa halip na yaya ni Bril. Sa ganung paraan, maaari ka pa rin narito at makikita natin kung paano nag-a-adjust si Bril kapag araw-araw kang nakikita. Marahan siyang tumango. Maraming salamat po. Ngumiti naman ang ginang. Salamat sa pag-unawa, Celeste. Mama? Boses ng isang batang babae. Ang batang babae, hindi hihigit sa 8 taong gulang, nakatayo sa tabi ng hagdanan. Nakasuot ng light pink dress at kulot ang buhok. Hindi niya alam kung bakit nagagalak ang kanyang puso nang makita ito. Bago pa makapag-react si Celeste, mabilis na itong tumakbo pababa ng hagdan. Diyos ko apo, baka mahulog ka sa hagdan! Bulalas ni Emilia. Dire-diretso si Bril sa kanya, tila desperadong makalapit agad kay Celeste. Lumipad ang maliit na braso ni Bril sa kanyang bewang. Mama! Umiiyak si Bril, matindi at hindi na halos makahinga. Natigilan si Celeste. Napatingin siya sa lolo at lola ni Bril. Halatang nabigla rin ang mga ito. Hindi sigurado kung paano haharapin ang sitwasyon. Bumaba ang tingin ni Celeste kay Bril na ang mukha ay nakasubsob sa kanyang tiyan. Bril! Apo! Mahinang sabi ni Emilia, puno ng paghingi ng tawad ang boses. Bitiwan mo na siya, nagugulat si Celeste sa'yo. Pero ayaw talagang humiwalay ng bata sa kanya. Siya po ang mama ko, miss na miss ko na po siya. Ayoko na po ulit malayo sa kanya. Namumuo ang mga luha ni Celeste. Hindi niya alam kung bakit magaan ang kanyang loob sa bata, pero kasabay din ng damdamin na yon ang labis na sakit sa kanyang puso. Sumikip ang puso ni Celeste habang pinagmamasdan ang luha ang mukha ng bata. Si Bril ay hindi mukhang natatakot at hindi rin mukhang nalilito. Walang pag-aalinlangan ang yakap nito. Naramdaman ni Celeste ang hindi maipaliwanag na paghila sa kanyang dibdib. Ang bugso ng emosyon na hindi niya lubos masabi. Hindi ko maintindihan. Bulong ni Celeste. Bakit mamang tawag niya sa akin? Napabuntong hininga si Emilia. Pasensya ka na. Baka ganyan lang siya kasi namimiss niya ng mama niya. Iniwan kasi siya ng totoo niyang ina 1 taon ang nakakaraan. Wala na siyang maternal figure na makakapitan kaya siguro ganito siya ngayon sa'yo. Hindi rin namin inaasahan ito. Dahan-dahang tumango si Celeste. Bumaba ang tingin niya kay Bril. Posible kayang ito ang bata na nasa kanyang mga panaginip? At kung si Bril man nga iyon, tila kay galing ng tadhana para ihatid agad siya sa katotohanang hinahangad niya. Naramdaman ni Celeste ang bahagyang panginginig ng maliit na katawan nito. Mahinang humihikbi si Bril at ayaw siyang bitiwan. Ang kamay ni Celeste ay nag-aalinlangan sa likod ni Bril na parang hindi sigurado kung paano ito aaliwin. Kung paano tutugon sa ganong klase ng emosyon. Ayaw kumalma ng bata sa kakaiyak. Kaya dinala na ni Celeste sa kwarto. Nakatulog kaya naiwan niya muna. Dahil sa nangyari, naging yaya na talaga siya ni Bril. Nasaan na ba ang nanay ni Bril? Hindi niya napigilang tanong sa isang kasambahay na kasing edad niya lang. Sumagot naman si Esther. Hindi namin kilala. Marami kasing nangyari. Mahabang kwento pero sige, ikwento ko kasi maging yaya ka rin naman ni Bril. Binigay naman agad ni Celeste ang buong atensyon.
Iniwan si Bril ng nanay niya, pati na rin si Sir Victor, saad ni Esther. Pagkarinig pa lang ni Celeste sa pangalan ni Victor, nanginig na agad ang kanyang mga kamay. Pinilit niya lamang maging kalmado. Hindi siya nagkamali. Anak niya talaga si Bril. Akala ni Celeste, mahihirapan pa siyang maghanap. Subalit mukhang gusto talaga ng Diyos na malaman niya na ang lahat sa kanyang pagkatao. Nagpatuloy si Esther sa pagkakwento. Ang sabi, niloko daw ng nanay ni Bril si Sir Victor. Sumama raw sa ibang lalaki at iniwan ng mag-ama. Kahit nga pangalan, hindi namin alam kasi ayaw nang ipabanggit ni Sir Victor. Wala rin kaming makitang pictures kasi pinatapon lahat. Hindi rin kilala ng mga magulang niya. Kasi nung panahong ipapakilala na nga, biga namang nawala't sumama sa ibang lalaki. Nanikip agad ang dibdib ni Celeste. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Lester. Mukhang tama nga, na sinaktan niya talaga si Victor, pati na rin si Bril. Walang masyadong nakakaalam ng nangyari noon, kasi nga artista si Sir Victor, sabi pa ni Esther. Nagkaroon ng relasyon nung nagsisimula palang mag-artista, pero nag-break yata dahil pasikat na si Sir Victor at hindi makasabay yung nanay ni Bril. Pero ang nakakaloka, may anak pala sila. Tinago si Bril ng nanay mula kay Victor. Saka lang nitong nakita, 1 taon lang ang nakakaraan, kaya medyo hindi pa close ang mag-ama. Alam mo, simula nang malaman niyang may anak siya noon, talagang gusto nang pakasalan. Muntik pa nga na mag-quit sa showbiz. Mabuti na lang hindi natuloy. Kung nagkataon, masisira lang sa hindi maayos na babae. Napakagatlabi si Celeste para pigilin ang pagluha. Bumaha ng frustration sa kanya. Gusto niya nang maalala ang lahat. Gusto niyang malaman kung bakit nagawa niyang saktan ng ganoon ang kanyang mag-ama. Kung gano'n, nasan si Sir Victor? Bakit nandito si Bril? Inaalagaan niya ba? Damay ba sa galit niya para sa nanay ng bata? Kinakabahang tanong ni Celeste. Umiling naman si Esther. Hindi naman. Mahal na mahal niya nga si Bril. Mamaya dadalhin na si Bril sa bahay nila. Kasi pauwi na naman si Sir Victor dahil katatapos lang ng isang teleserye niya. Pahinga muna siya. Binibilin lang talaga si Bril dito dahil abala sa pagiging artista si Sir. Kung saan-saan din kasi ang shooting niya. Saka hindi rin pinapaalam sa publiko na may anak na siya. Saka ina-assume naman ng lahat na pamangkin niya lang si Bril. Yun din kasi ang kagustuhan ng management para kay Sir Victor habang nasa peak pa siya ng career. Saka para maprotektahan din si Bril. Alam mo naman ang panahon ngayon, ang daming basher at saka toxic na fans kahit bata hindi pinapalagpas. Marahan siyang tumango. Sobrang komplikado ng buhay ng mag-ama ni Celeste. Gayunpaman, masaya pa rin siya na kahit ganon magkasamang mga ito at mukhang naaalagaan naman ng maayos ang anak nila. Yun nga lang, kinakabahan na siya sa pagkikita nila ni Victor. Mama, bakit ngayon ka lang po bumalik? Miss na po kita. Malungkot na sabi ni Bril. Tiningnan ni Celeste ng mabuti ang kanyang anak. Hindi pa buo ang mga alaala niya. Subalit hindi naman yun maiintindihan ni Bril. Pero kung hindi niya ipapaliwanag, mas lalo lang magugulo ang lahat. Bril, pwede ba akong humiling sa'yo? Tanong ni Celeste kaya agad namang tumango ang bata. Ganito kasi yan, may sakit ako, may mga bagay at taong hindi ako maalala. Kasama ka na ron, hindi kita maalala anak. Sana maintindihan mo. Pero nang tinawag mo kong mama kanina, sa puso ko alam kong anak kita. Hinaplos ni Bril ang mukha niya. Mama, nagbago na po ang mukha mo. Pero nakilala kita agad. Alam ko po, sigurado po ako ikaw ang mama ko. Sabihin po natin kay Papa na may sakit ka para dalhin po kayo sa ospital. Para gumaling ka na po at hindi na siya magalit. Namuo ang mga luha ni Celeste. Hindi kasi ganun kadali yun anak. Ganito na lang, hayaan mo akong maging nanay sa'yo pero kung may problema kami ng papa mo, sa amin na lang yon. Hindi ka kasama ron. Hindi kasi kami magiging okay hanggat hindi pa ako gumagaling. Tumango naman si Bril at yumakap muli sa kanya. Wala man lang ideya ang mga tao sa paligid nila na hindi lang mother figure ang tingin ni Bril sa kanya. Siya talagang ina ng bata at ang sinasabing umiwan kay Victor, 1 taon na ang nakakaraan. Nang makarating sa bahay ni Victor, wala pa ito. Naipit sa traffic kaya natagalan. Umalis na rin naman ang mga magulang ni Victor dahil gagabihin sa daan. Kaya silang dalawa na lang ni Bril ang naiwan doon. Hanggang sa nakatulog silang dalawa, hindi pa rin dumarating si Victor. Nagising lang si Celeste ng mauhaw. Dim lang ang ilaw sa ibaba,
Kaya naaaninag niya pa rin papunta sa kusina. Umiinom siya ng tubig pero nabitiwan niya yon nang may humila sa kanyang palapulsuhan. Nabasag tuloy ang baso. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Victor. Sinong may sabing basta ka nalang pwedeng bumalik pagkatapos ng ginawa mo? Talaga? Gusto mong maging yaya ng anak natin at maging kasambahay dito? Huwag mong hintayin na mas pahirapan pa kita. Maya-maya'y bumukas ang ilaw at bumungad ang galit na mukha ni Victor. Subalit nang makita nito ang kanyang mukha, umawang ang bibig nito sa gulat. Anong nangyari sa mukha mo? Hindi makapaniwala si Victor at nindan siya mula ulo hanggang paa. At anong ginagawa mo rito? Napaatras si Celeste sa labis na kaba, kaya nabubog agad ang kanyang mga paa. Kaso bago niya pa mabigyan ng pansin, galit na siyang hinila ni Victor palabas ng bahay. Teka lang, mag-usap tayong dalawa, may gusto kong malaman. Nauutal na sabi ni Celeste. Pero binitiwan siya ni Victor sa tapat ng gate na parang diring-dire. Ano bang dapat nating pag-usapan? Niloko mo ako, iniwan mo kami ni Bril. Nagtaka ako nang sinabi ni Mama at Papa na may tinatawag na Mama si Bril. Ikaw pala talaga. Pagkatapos ng 1 taon, babalik ka na parang walang nangyari. Bakit? Hindi ka na masaya sa ipinagpalit mo sa akin? Ha? Namumuo agad ang luha ni Celeste. Hindi ko alam. Wala akong maalala. Please mag-usap muna tayo. Gusto kong malinawan sa lahat. Maniwala ka na wala ako ng alaala kaya ngayon lang ako nakabalik. Nanunuyang tumawa si Victor. Anong pakulo yan? Anong gusto mo? Maawa ako sa'yo? Nagpapanggap ka na walang maalala? Anong nangyari sa mukha mo? Sinong gumawa niyan? Pero wag mo nang sagutin. Wala naman akong pakialam. Ang gusto ko, umalis ka na rito. Lubayan mo na kami at wag mong gamitin si Bril para sa mga pansarili mong interes. Tumulo na ang mga luha ni Celeste. Victor, parang awa mo na. Wala akong maalala. Kahit tingnan mo pang records ko sa ospital. Please, nagpunta ako rito dahil hanggang sa'yo lang ang naaalala ko kung paano kita minahal. Sumabog agad si Victor. Hindi mo ako mahal. Dahil kung mahal mo ako, hindi mo ako lolokohin ng ganito. Handa ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Gustong gusto na kitang pakasalan. Handa akong bitiwan ang lahat para sa'yo pero sinaktan mo lang ako, Celeste. Hindi mo alam ang pakiramdam habang binabasa ko ang sulat mo na iiwan mo na kami ng anak mo, na hindi mo na ako mahal at ang Lester na yun ang mahal mo. Umiling si Celeste at nagsusumamong tumingin kay Victor. Hindi ko alam. Wala akong naaalala sa lahat, pero isa lang ang alam ko. Ikaw ang alam ng puso ko na mahal ko. Sinungaling ka. Puno ng sakit na sabi ni Victor. Sa pilitan siyang pinalabas ni Victor. Kahit anong tawag niya rito, hindi na siya muling lingunin. Napaupo na lang siya sa patwalk. Gusto kong maalala lahat. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Saad ni Celeste habang umiiyak. Napatingin siya sa kanyang mga paa na patuloy lang tumutulo ang pulang likido. May sugat doon dahil sa bubog at nang bumuhos ang malakas na ulan, tuluyan na siyang malakas na humikbi. Malakas niyang sinuntok ang kanyang ulo. Bakit hindi mo maalala lahat? Alalahanin mo! Alalahanin mo! Marami kang ginawa. May mga nasaktan ka. Hindi mo pwedeng kalimutan. Natigilan si Celeste nang hawakan ni Victor ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Hindi siya agad nakasagot. Tinitigan niya lang ang mukha ni Victor. Hindi siya makapaniwalang kaya niyang saktan ang lalaking nasa harap niya. Tila imposible. Bakit kahit hindi niya maalala ang lahat, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya para rito? Basang-basa na rin ito sa ulan. Napatingin si Victor sa kanyang mga paa. Maya-maya'y binuhat siya nito at dinala muli sa loob. Namalayan na lang ni Celeste na nakaupo siya at ginagamot ni Victor ang kanyang sugat. Wala talaga akong maalala, Victor. Mahina niyang pag-amin. Kaya ako bumalik dahil kayo lang ang tanging naaalala ko. Umiling si Victor. Paimbestigahan kita. At sa oras na malaman kung niloloko mo ko ulit, hindi ko na alam kung ano kaya kong gawin sa'yo. Marahan siyang tumango. Hindi kita niloloko. Pero kung totoo man na nasaktan talaga kita noon, humihingi ako ng tawad. Sorry para sa sakit na nararamdaman yung dalawa ni Bril. Pero hanggang hindi pa buo ang mga alaala ko, gusto ko munang makasama kayong dalawa. Pakiramdam ko kayo lang ang makakatulong sa akin para maalala ko lahat. Tumaas ang isang kilay ni Victor.
Payag akong manatili ka rito. Pero hanggang yaya lang ng anak natin at kasambahay, hindi kita kayang tanggapin ng ganong kadali lang pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin, Celeste. Nagkatitigan sila ni Victor. Wala itong sinabing kahit na ano. Seryoso lang din ang mukha at wala ring sinabi. Pero alam niya, sa pagkuha pa lang nito sa kanya mula sa labas, alam niyang papayag ito. Kilala niya si Victor. Batin niyang hindi siya nito matitiis. Katulad ng gusto ni Celeste na natili na nga siya muna roon dahil palagi niyang kasama ang mga ito, naaalala niya rin sa wakas ang kanyang anak. Yun nga lang, hindi niya matandaan kung paanong sumama siya noon kay Lester. Ikaw ang magluto, hindi ba't kasambahay ka rin? Binabayaran kita rito kaya umayos ka. Masungit na saan ni Victor. Napabuntong hininga si Celeste. Pasensya na, ganito na talagang gising ko, 4 AM pa lang. Mas nauna ka pa sa akin magising, akala ko tanghali ka pang magigising kasi hindi ka rin naman early bird. Kung hindi ka gumising ng maaga, sana nga hindi ka naghihintay dyan at pinapanood akong magluto. Kumunot ang noon ni Victor. Sinasabi mo bang sinadya kong gumising ng maaga para makita ka sa pagluluto mo? Umiling si Celeste. Wala akong sinabing ganyan. Siya nga pala, gumawa ko ng homemade tocino. Gusto mo ba yun ang lutuin ko ngayon? Umayos ito ng upo at bahagyang umaliwalas ang mukha. Sige, 1 taon na akong hindi nakakakain. Lihim na lang siyang napangiti. Hindi naman talaga ito makakakain dahil kumakain lang ito ng tocino na talagang timpla niya. Tuwang-tuwa pa rin siya na sa wakas, kasama niya na muli ang dalawa. Seryoso man at laging nagsusungit si Victor, ayos lang sa kanya. Naiintindihan niya naman. Naaaliw naman siya ng anak nilang si Bril. Papa, halika na po rito sa amin. Sama ka, bilis! Sigaw ni Bril. Umiling naman si Victor at bahagyang lumapit sa pool. Hindi na, kayo na lang muna. Pwede bang umahon muna kayo dyan? May gusto lang akong itanong sa mama mo. Tumango naman si Bril. Yun ang ang ginawa nilang mag-ina. Inuna niyang punasan ng anak bago punasan ng sarili. Kaso may gumawa nun para sa kanya. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso habang hinahayaan si Victor na gawin iyon. Kaya hindi maintindihan ni Celeste kung bakit nagawa niya pa itong lokohin at ipagpalit. Parang may mali. Kailanman, hindi niya yun naramdaman para kay Lester. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong ni Victor. Umiling naman si Celeste. Hindi ko maalala. Sabi sa akin ni Lester na iwan daw ako sa nasusunog na apartment ko kasi nagtatrabaho raw ako sa isang factory tapos doon nakatira. Umigting ang panga ni Victor. Nakita kong records mo. Ilang araw lang nang ma-admit ka sa ospital bago ka biglang naglaho na parang bula. Mga araw lang ang pagitan. Hindi ka kailanman naging factory worker. Paano ka magiging factory worker kung personal assistant ka ni Daphne noon? At nang maging tayo, sa akin ka na lumipat. Kilala mo ba si Lester? Alam mo bang dati siyang driver ni Daphne? Si Daphne? Siya ang ka-love team mo, hindi ba? Hindi niya napigilang itanong. Bagay kayo. Kumunot ang noon ni Victor. Ano? Napabuntong hininga si Celeste. Ayoko rin maniwala kay Lester dahil wala akong maalala. Basta nagising na lang ako, sobrang sakit ng balat ko. Napasigaw ako sa sakit at takot na takot din kasi wala akong maalala kundi pangalan ko lang. Nagulat na lang siya nang hilahin siya ni Victor at mahigpit na niyakap. Sandali siyang natigilan, pero maya-maya gumanti na rin siya ng yakap. Pakiramdam ni Celeste, muli na ulit nagtitiwala sa kanya si Victor. Takot na takot ako na pagkatiwalaan ka ulit. Dahil hindi ko alam kung anong totoo. Kapag naaalala ko ang sulat mo, nasasaktan lang ako. Pero ngayong nandito ka ulit sa piling namin ni Bril, gusto ko na lang kalimutan lahat at magsimula kasama ka. Puno ng emosyon na sabi ni Victor. Simula ng araw na yon, nabuo ulit sila bilang masayang pamilya. Unti-unti silang nagkakalinawan sa maraming bagay. Wala din siyang itinago na kahit ano kay Victor. Anong ginagawa mo? Mariing tanong ni Victor. Naabutan siya nitong pinapanood ang bedseen nito kay Daphne. Inuulit niya hanggang sa maging manhid siya at isiping trabaho lang ang lahat. Naiinis na pinatay ni Victor ang TV. Bakit mo pinapanood yun? Ibinaba ni Celeste ang mga tuhod sa sofa. Wala lang, may naaalala lang. Naalala ko na sobra ako nagsiselo sa inyo ni Daphne noon, na umabot pa sa punto na nag-aaway tayo. Kaya ngayon gusto kong maging mature. Gusto kong itigil itong pagsiselos ko dahil alam kong trabaho lang naman, di ba? Umupo si Victor at dinala siya sa kandungan nito. Oo, trabaho lang yun.
Pero hindi mo kailangang panoorin yun ng paulit-ulit. Ayokong nagsiselos ka. Ayokong bigyan ka ng dahilan para magselos. Mag-quit na ako sa showbiz. Napasinghap si Celeste. Ha? Bakit naman? Kung dahil lang sa nagsiselos ako, wag na. Pipigilin ko tong selos ko, promise. Hindi kita aawayin. Umismid naman si Victor. Ayokong nagpipigil ka pagdating sa akin. Isa pa, marami na naman akong napundar. Napapagod na akong maging artista at gawin palagi ang gusto ng mga tao. Naiinis na ako sa management dahil lagi nila akong pinipilit sa love team. Kaya hindi na ako pipirma ng kontrata sa kanila. Hinawakan ni Celeste ang braso nito. Pero Victor, inilapat lang nito ang mga labi sa kanyang pisngi. Patungo sa kanyang kanang tenga. Pakakasalan na kita. Napakagat labi si Celeste. Baka nabibigla ka lang. Matagal ko ng plano yon, Bulong ni Victor. at gusto kong ituloy ngayon. Gusto kong maging full-time husband sa'yo at full-time daddy sa anak natin. Pagod na akong maging artista. Nang pinaharap ni Victor ang kanyang mukha, mabilis na lumapat ang mga labi nito sa kanya. Agad niya namang tinugon iyon. Hindi niya kayang ibigay ng ganoon kadali kay Lester yon, pero kay Victor, wala man lang siyang naramdamang pagtutol. Siguradong sigurado talaga si Celeste na wala siyang ibang minahal kundi si Victor. Sila ang tinuring kong pamilya dahil yun ang sabi nila. Pero wala akong maramdaman. Palaging kayo ni Brie lang napapanaginipan ko. Sabi ni Lester, anak namin si Cedric at siya parang asawa ko kasi hindi naman kami kasal. Saan ni Celeste? Kumunot naman ang noo ni Victor. Hindi ka kasal sa kanya kasi ako lang ang nararapat mong pakasalan. Dapat talaga mapuntahan natin sila ron. Kailangan sa kanila mismo manggaling ang totoo. Sila ang makakasagot ng lahat. Tumatawag pa rin sila sa'yo, di ba? Napabuntong hininga si Celeste. At sana maintindihan mo, Victor, kahit ganun ang nangyari, inalagaan pa rin naman nila ako. Nalumpo na rin si Lester at kawawa naman si Cedric. Tinuring ko na rin siyang parang anak ko at hindi ko pa naaalala ang lahat. Gusto kong kapag hinarap natin sila, may alam ako para batid ko kung sino ang nagsisinungaling o kung kasama ba ako sa nagsisinungaling. Bakas ang sakit at pangamba sa mga mata ni Victor. Napag-usapan na natin to, Celeste. Kahit makaalala ka pa, sa amin ka na ulit. Hindi ka na aalis sa amin. Wala na akong pakialam kung anong nagawa mo nun. Basta ang mahalaga, kasama ka ulit namin ni Bril. Napangiti naman si Celeste at pinagmasdan ang mukha nito. Alam mo, sa isang taong namuhay ako na akala ko, silang pamilya ko, kahit na pinipilit ako ni Lester, hindi ko to magawa sa kanya. Mabuti na lang nare-respeto niya ako dahil hindi ako komportable. Pero sa'yo, ang dali-daling ibigay ang sarili ko na para bang katumbas lang ng paghinga. Hinalikan ni Victor ang palad niya. Dahil ako lang ang nakilala ng puso mo. Wala ng ibang lalaki. Ako lang. Mas lalong napangiti si Celeste. Hindi ka ba nandidiri sa akin ngayon? Ang pangit ko na. Bakit naman ako mandidiri sa'yo? Ikaw pa rin naman yan, Celeste. Hayaan mo at kapag natapos ng lahat ng to, ipapaayos ulit natin ang mukha mo. Gusto kong matanggal na lahat ng masasamang alaala mo. Mabuti talaga, bakasyon ko ngayon. Hay, hindi muna ako tatanggap ng project. Kahit inaaway na ako ng manager ko, wala akong pakialam. Mahina na lang siyang tumawa. Walang ibang pinagkakaabalahan si Victor kundi makasama sila ni Bril at ang investigasyon tungkol sa kanya. At mukhang bago pa maalala ni Celeste ang lahat, may lead na kung bakit siya biglang naglaho na parang bula. Si Daphne ang kasama mo bago ka mawala. Imporma ni Victor sa kanya. Nakita sa CCTV nitong village na pinapalakad ka niya palabas at tinututukan ng baril. Napasinghap siya sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Hanggang sa pumasok ang isang alaala sa kanya. Naging sunod-sunod yon hanggang sa hindi niya nakinaya at unti-unti nang nawala ng malay. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Celeste nang magising siya na nasa ospital. Napapikit si Victor at niyakap siya. Thank God, gising ka na. Please, Celeste, huwag ka na ulit magiging ganun sa harap ko. Para akong malalagutan ng hininga sa pag-aalala sa'yo. Sorry, may mga naaalala kasi ako nang sinabi mo ang ginawa sa akin ni Daphne noon. Pero hanggang dun lang, hindi ko na maalala pang iba. Saan ni Celeste? Umiling si Victor. Huwag mong pilitin ang sarili mong makaalala. Ako nang bahala. May leave na tayo, kaya mapagbabayaran na nilang ginawa nila sa'yo. Hinawakan ni Celeste ang braso nito. Tanda ko, pinipilit ako ni Daphne na makipaghiwalay sa'yo at lumayo.
Kasi may bala ka nang mag-quit sa showbiz nang dahil sa akin. Mahal ka rin ni Daphne. Gagawin niya ang lahat para maging love team pa rin kayo at maging kayo talaga sa totoong buhay. Ayokong pumayag kaya tinutukan niya ako. Isa lang ang sigurado ko, hindi kita niloko. Tanda ko, kasabot ni Daphne si Lester. Siya ang driver ng araw na yon. Kailangan natin siyang tanungin, baka alam niyang lahat at baka makatulong siya sa atin. Kumuyom ang mga kamao ni Victor. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya. Kailangan nating malaman ang lahat. Bakit kanya tinago sa loob ng 1 taon? Una pa lang alam ko na may pagtingin sa'yo ang Lester na yon. At si Daphne, ilang beses siyang nagtangka sa akin pero hindi ko siya pinatulan. Palagi kong nililinaw na trabaho lang ang habol ko. Pero ang magawa to sa'yo, hindi ko alam na aabot siya sa ganito. Mahigpit siyang niyakap ni Victor. Kahit paano, napanatag naman ang kanyang kalooban. Hangad niyang matapos na ang lahat ng gulo sa kanila. Sige, pupuntahan natin sa Lester. Titingnan ko na rin kung saan ka tumuloy sa nakalipas na 1 taon. Paaaminin natin sa Lester kung ano ba talagang nangyari noon. Subalit bago yun, magpakasal na muna tayo. Seryosong sabi ni Victor. Umawang naman ang kanyang bibig. Seryoso ka ba? Oo, sagot ni Victor. May judge na ako nakausap at ikakasal niya tayo ngayon din. Isusunod na lang natin ang church wedding kapag okay ng lahat. Sa nangyari sa'yo kanina, mas napagtanto kong hindi ko na kayang matapos pang 1 araw na hindi ka napapakasalan. At dapat, bago ka tumungtong sa isla na yon, kasal ka na sa akin para hindi ka natawaging asawa ng Lester na yon. Nabibigla si Celeste pero wala naman siyang pagtutol. Sa katunayan, labis nga ang kanyang saya. Sa wakas, kasal na sila ni Victor. Nang makalabas sa ospital, nagpahinga lang siya ng ilang araw bago tumungo sa isla. Kasama na nila ang kanilang anak at kanyang mga biyanan para magsilbing bakasyon na rin nila ng buong pamilya. Mahal, mag-hoodie ka, baka may makakilala sa'yo. Artista ka, crush ka nga ng naging kaibigan ko rito. Baka pagkaguluhan ka. Saad ni Celeste. Mahina namang tumawa si Victor. Sige, pero selos ka? Kumunot ang noo niya. Hindi, sanay na ako, lahat ng fans mo may crush sa'yo. Parang ang immature ko naman kung lahat pagseselosan ko. Maagang puputi ang buhok ko. Mahina naman itong tumawa. Iniwan na muna nila sa Hotel Sibril kasamang lola at lola nito. Silang dalawang nagtungo sa bahay ni Lester. Nang makita siya ni Cedric, mahigpit siya nitong niyakap. Nagkatinginan sila ni Victor. Seryoso lang ang mukha nito pero alam niyang hindi nito idadamay ang bata sa galit. Inasahan ko na to, Celeste. Nababalik ka, kasamang dati mong boyfriend. Saad ni Lester. Kasama ng asawa niya. Pagtatama ni Victor, halatang galit na galit pa. Napabuntong hininga si Lester. Nakita niya ang lungkot, sakit at pagsisisi sa mga mata nito. Naiintindihan niyang nagmahalang naman ito, pero alam niyang mali pa rin ang ginawa ni Lester sa kanya. Oo, napag-usapan lang namin ni Ma'am Daphne na takutin lang si Celeste. Sabi ni Lester sabay tingin sa kanya. Hindi ko naman alam na ganun ang gagawin niya. Pinilit niyang pasulatin ng sulat si Celeste. Sinasabing hindi kanya mahal at sasama na siya sa akin. Wala akong alam na may ideya si Daphne na mahal ko si Celeste. Ramdam niya ang galit ni Victor, pero hinawakan ni Celeste ang kamay ng kanyang asawa. Akala ko gusto niya lang idawit ang pangalan ko para may dahilan lang. Pero iba talagang gusto niya. Gusto niyang tuluyan ng mawalan ng buhay si Celeste. Iniwan niya sa nasusunog na building si Celeste. Siguro ang gusto niyang palabasin, sumama lang sa iba si Celeste para walang maghanap ng bangkay. Sigurado ako, alam ni Daphne na wala ng buhay ang asawa mo. Niligtas ko si Celeste. Dinala sa amin at inangkin ko. Sumabog sa galit si Victor. Hindi mo siya pwedeng angkinin. Hindi siya sa'yo. Idedemanda kita para sa ginawa mo kay Celeste. Magbabayad kayong dalawa sa ginawa ninyo. Sinira niyo ang buhay ng pamilya ko. Napahamak ang asawa ko dahil sa pagiging makasarili ninyo. Pilit na pinigilan ni Celeste si Victor. Naluluha siya sa lahat ng nalalaman at gusto niya rin ng hustisya. Kaya lang, marami siyang iniisip na bagay. Huwag na kaya nating idemanda si Lester. Gawin na lang natin siyang testigo. Mungkahi ni Celeste. Bumaha naman ang galit sa mukha ni Victor. Bakit? Malaki ang kasalanan niya sa'yo. Mahal mo na ba siya? Hindi. Maagap niyang sagot. Ikaw ang mahal ko. Kaya lang si Cedric, ang anak niya, napamahal na siya sa akin. Naawa ko para sa bata. Iniwan na siya ng nanay niya. Kapag naging bilanggo pang tatay niya, wala nang matitira sa kanya.
Isa pa lumpo na si Lester. Inalagaan rin naman nila ako sa loob ng 1 taon. Kaya sana mapatawan na lang natin sila. Si Daphne naman talagang ugat ng lahat ng to. Bahagyang huminahon si Victor. Sige, pumapayag na ako. Pero hindi ko na sila hahayaang makalapit pa sa'yo. Sa oras na magtangka pa ulit ang Lester na yon, hindi ako magdadalawang isip na ipadampot siya sa mga pulis. Tipid siyang napangiti. Salamat, Victor. Pagkatapos ng pag-amin na yon sa mga ebidensyang hawak at sa pagtistigo ni Lester, mabilis na umusad ang kaso at agad na naparusahan. Sobrang laking kahihiyan kay Daphne yon na talagang ikinabagsak ng career nito bilang artista. Dahil sa nangyari, wala na rin ka-love team si Victor. Pinaalam na rin ito sa publiko na may asawa na siya at anak nila si Bril. Nagpatuloy sa pagiging artista si Victor. Pinilit ni Celeste dahil alam niyang passion nito. Habang abala si Victor, pinaayos na muli ang kanyang mukha. Gusto ni Celeste na kung haharap sila sa altar, ang dating mukha niyang makikita ni Victor. Kaya nang maganap ang kasal nila sa simbahan, inabangan iyon ng fans ng kanyang asawa. Sa wakas, natapos na rin ang reception. Gustong-gusto na kitang masolo kanina pa, sabi ni Victor. Mahina siyang tumawa. Solo mo na ako ngayon, kahit umabot pa ng madaling araw. Napapikit si Victor. Huwag mo akong subukan, mahal. Napatili si Celeste nang buhatin siya nito at itinakbo sa hagdan. At nang makarating sa kwarto, ramdam na ramdam niya ang gigil ng kanyang asawa. Subalit natigilan sila sa boses ng kanilang anak. Mama, Papa, ano pong ginagawa nyo? Tanong ni Bril. Pareho silang nagulat ni Victor. Inayos niyang zipper ng damit at agad na lumapit sa bata. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat sa cabin ka ni na lolo at lola mo? Ngumuso naman si Bril. Ayoko po ron, mas gusto ko po rito. Gusto ko po katabi kayong dalawa. Napatingin siya kay Victor. Napapikit ito sa sobrang frustration. Natawa naman si Celeste. Wala itong nagawa kundi ang maligo na lang at maghanda na sa pagtulog. Ganun na lang din ang ginawa niya. Nang humiga si Victor, nakabusangot na tumingin ito sa kanya. Panirang bata, lagot ka talaga sa akin sa honeymoon natin sa Hawaii, Celeste. Babawian kita. Matulog ka na, mahal. Kaya ka nahihirapang magpigil dyan, iniisip mo pa kasi. Bahina na lang siyang tumawa. Hindi puro ligaya ang pamilyang mayroon si Celeste, pero kahit paulit-ulit siyang mawala ng alaala, alam niya sa kanyang puso, walang kahit anong papalit kay Victor at sa pamilyang binubuo nila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maaaring paghilumin sa pamamagitan ng pag-ibig ang hindi pagkakaunawaan. At hindi pa huli ang lahat upang piliin ang pag-unawa kesa magtanim ng galit sa kapwa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.